Muling sumasa inyo ang Hininat Maglutas o HNM dini sa Malalaan YouTube channel. At para sa episode natin ngayon ay tayo mag-e-evaluate ng mga limits ng mga functions. Pero yung mga functions na natin dini ay nagtataglay ng formang 0/0 kapag sinubstitute natin yung value na ina-approach o nilalapitan ng ating variable o unknown sa ating function. Okay? So, para maiwasan natin ang indeterminate form na iyon na 0/0, gagamit tayo ng techniques na natutunan natin sa algebra para kalaunan magbago ang forma ng ating function at tuluyan ng mahanap ang tunay na limit ng ating mga functions na naandini. Okay? So, para sa ating episode ngayon ay mayroon tayong 5 sasagutan. At para sa pagkakasunod-sunod ng ating sasagutan, ay narini ang aking palabunutan kung saan kung alin yung mauna kong bunutin, yun yung unang sasagutan. Tapos yung pangalawa, yun yung pangalawang sasagutan hanggang sa pinakahuli. Okay? So, area yung unang kong bubunutin, yun yung ikalima. Okay? Tapos, ikalawa. Tapos, ikatlo. So, 5, 2, 3. Tapos, yung ikaapat. Yung pinakahuli, yung pinakauna. Okay? So, magsimula na tayo. So, ang nauna natin, o yung una nating sasagutan ay yung limit ng 1/s minus 1/4. Yun ay all over s minus 4. Yung ating s approaches 4. Okay? So, kung mapapansin ninyo, kung tayo ay nagdirektang substitute ng 4 dun sa ating mga s sa ating function, magkakaroon tayo ng 1/4 minus 1/4, 0 sa numerator. Sa denominator, magkakaroon tayo ng 4 minus 4 o 0. Okay? So, magkakaroon tayo rin ng indeterminate form ng function. Okay? Kung tayo ay direct na mag-evaluate ng limit niya. Okay? As s approaches 4. So, ang gagawin natin diyan, pagsamahin natin, ring nasa numerator. Pag-isahin natin siyang fraction, okay? So, ang gagawin natin, kukunin natin yung LCD ng s at 4, okay? So, yun ay 4s, okay? Sa numerator niya, o yung magiging numerator ng ating bagong fraction sa numerator, ang gagawin natin ay LCD divided by ating unang denominator which is s, yun ay 4 times yung numerator niya ay 4. Okay? Tapos dun sa ating ikalawang term dun sa numerator ng ating numerator, meron tayong yung LCD divided by yung denominator nila, yun ay s. Okay? Times 1, yun ay s. Okay? So sa numerator, meron tayong 4 minus s over 4s. Tapos kopyahin na lang natin yung mga natitira. So, yan. Meron na tayong gayaan. So, ang gawin natin, since meron tayo rin ng division, okay, gawin natin multiplication yung process. Okay? So, magkakaroon tayo rin ng limit ng 4 minus s over 4s nakatimes sa ano ang reciprocal ng ating denominator? Yan ay 1 over s minus 4. Okay? Ang ating s ay nag-approach pa rin sa 4. Okay? Next, anong gagawin natin? So, kung mapapansin ninyo, yung ating 4 minus s na iyan ay pwede nating isulat ng paganri. Okay? So, meron tayong limit ng ito ay pwede nating isulat ng paganri. Baliktarin natin yung pwesto ng 4 at s, tapos i-negate natin. Okay? Ring 4 minus s ay mapapansin natin magiging equal din. Okay? So, kung ito evaluate natin, i-distribute natin yung negative sign sa dalawang terms na yan. So, magkakaroon tayo ng negative s minus 4. Okay? O negative s plus 4. Na by commutative property, magiging 4 minus s. Okay? So, etong 4 minus s, gawin natin ganiri ang forma. Okay? Tapos, kopyahin natin yung mga natira. At kung mapapansin ninyo, meron tayo riyan na
s minus 4. Okay? So, puruhin ko lang yun. Gawin nating bracket para consistent tayo. Okay? So, ayan, meron tayong s minus 4 dun sa ating unang factor. Yung una nating factor, ang numerator niya ay s minus 4 na negative noon. Okay? Sa denominator, meron tayong s minus 4. Okay? Sa denominator ng pangalawang factor. At yan ay pwedeng mag-cancel. Ang matitira sa atin ay negative 1 over 4s. Kinukuha pa rin natin yung limit noon as s approaches 4. Okay? So, gayaan na yung naging forma ng ating function. Okay? Mula rin naging negative 1 over 4s. Okay? So, kung mapapansin ninyo, kung isa-substitute natin tong 4 din sa s na rin, magkakaroon tayo ng negative 1 over 16. Okay? Hindi na siya 0 over 0. At nakita natin by algebraic techniques, nakuha natin yung kanyang limit. Okay? Yung limit ng ating function na rin, which is yun nga, negative 1 over 16. Okay? So, next. So, meron tayong sasagutan pa na 4. So, nakaisa na tayo. Ang next natin ay yung problem number 2. Okay, meron tayo yung limit ng y cubed minus 64 over y squared minus 16. Y natin approaches 4. Okay, so kung gayaan ang ating problem, ang gagawin natin ay kung mapapansin ninyo, meron silang dalawang factors na magkatulad. Kasi yan ay pwede nating i-factor. Makikita natin yung factors na yon ay magka-cancel. Okay? So, paano yun? Ito ay difference ng 2 cubes. Okay? Ito naman ay difference ng 2 squares. Okay? So, unahin muna natin iring nasa denominator. Yan ay pwede nating isulat na y minus 4 naka-times sa y plus 4. Okay? Okay, pwede nyo naman siya i-verify, i-times nito rin by FOIL method at makukuha nyo yun, okay? Yung special products, okay? Para doon naman sa ating numerator, meron iyang ganiring factor, okay? Factors, okay? Y minus 4 naka-times sa y squared plus 4y plus 16. So, kung matatandaan nyo yung factoring, kung meron tayong difference ng 2 cubes, ang kanyang factors ay x minus y. Susundin niya yung sign ni Re. Okay? Kung meron tayo rin yung cube root ni Re, tsaka yung cube root ni Re, kokopihin nyo. Tapos yung sign na yun, kokopihin nyo. Okay? Kung negative Re, negative Re. Okay? Yun yung isang factor. Okay? Tapos yung katabi niyang factor ay square nung una, square ni Re, tapos naka-plus yung square para ulit ni Re, okay, so plus y squared, tapos plus yung ating product ng dalawang yun, okay, xy, okay. Kung area naman ay positive, so kung meron tayong sum ng 2 cubes, yun ay susundin ulit natin yung sign, okay, positive. Tapos, cube root nilang dalawa, cube root nilang dalawa. Tapos, ang naka-times naman dyan, gayon pa rin, x squared. Tsaka ring y squared. Tapos, sa gitna niya, ito ay negative, okay? Kung negative rin, positive rin. Kung positive rin, negative rin, okay? So, gayaan. Kung meron tayong sum ng 2 cubes, okay? Yun yung ating natutunan noon sa algebra, okay? So, inaalala lang natin para tayo magamit natin iyon sa pag-evaluate ng limit, okay? Sa pag-iiba ng forma ng ating function para hindi maging indeterminate, okay? So, yan. Yung limit pa rin, kinukuha natin as y approaches 4. So, ano yung naging itsura ng ating function, okay? So, meron tayo rin yung y minus 4. Sa ibabaw, sa ilalim meron din, magkakancel lang yan. At matitirhan na lang tayo ng limit ng y squared plus 4y
plus 16. Okay? Denominator niya ay y plus 4. Okay? As y approaches, 4 pa din. Okay? So, kung mapapansin ninyo, pag in-evaluate na natin iyan, directly, kung gaya ng forma ng ating function, meron tayo sa denominator na y plus 4 o 4 plus 4 ay 8. Okay? Sa numerator, meron tayong 4 squared, yun ay 16, plus 4 times 4, 16 ulit. Tapos 16 ulit. Kasi yun, plus 16. Okay? So 16 plus 16 plus 16 o 3 times 16, yun ay 48. Divided by 8, ang ating limit ng function na array as y approaches 4 ay equal sa 6. Okay? So, yun pala. Okay? Tayo pwedeng mag-factoring kung gano'n rin yung forma ng ating function na mag-indeterminate form. Okay? So, by factoring, mawawala yung makakapagpasiro sa kanya. Kasi kung mapapansin nyo rin kung isa-substitute nyo yung 4 minus 4, 0, 4 minus 4, 0, mawawala na yun. Okay? At yun, ang nangyari, naging hindi na siya 0 over 0. At in-evaluate na natin yung kanyang limit. At ang limit niya ay 6. Okay? So, gayon laang para din sa problem number 2. Okay? Next. So, meron na tayong dalawang nasagutan. Number 5 at number 2. Isunod natin yung number 3. Sa ikatlong problem natin ay yung ating number 3. Ang kukunan natin ng limit ay array. Function na square root ng x plus 16 minus 4 over x. Yung x natin approaches 0. Okay? So, kitang-kita naman natin sa denominator. Pagka sinubstitute natin yung 0 sa x, ayun ay 0. Okay? Sa ating numerator ay meron tayong 0 plus 16, 16. Square root ng 16 ay 4. 4 minus 4 ay 0. Okay? So, baguhin natin yung forma ni Re. Kasi mag-i-indeterminate form siya na 0 over 0. So, ang gawin natin, yung isa pa nating natutunan na magra-rationalize. Okay? Ano yung ita-times natin din okay? Kung tayo magra-rationalize. Ano yung ating ira-rationalize? Yung numerator. Okay? So, i-multiply natin din sa buong function natin din yung ating conjugate nung numerator. Okay? So, copyhin muna natin yung ating function. So, i-multiply natin ay yung ating conjugate nung numerator. So, ang conjugate niya ay yung kokopyahin din natin yung ating dalawang terms, yung square root ng x plus 16 at saka yung 4. Pero yung sign na niya ay positive. Okay? Tapos, kung tayo nag-multiply ng ganiri sa ibabaw, mag-multiply din tayo ng ganiri sa ilalim. Okay? Para dun sa ating x sa denominator. I-multiply natin din iyon. Okay? Para rin nga expression na ay equal pa rin din sa original nating function. Okay? So, mula riyan ay i-multiply na natin din okay? Yung numerator ng bawat factors. Okay? So, ang square ni Re ay x plus 16. So, kung mapapansin nyo, pag nag-multiply rin nga dalawang terms na Re, ay magkakaroon tayo ng difference ng 2 squares. Ang square na isa ay array, ang square ng isa ay 16. Okay? Sign niya pa rin ay negative kasi nga difference ng 2 squares. Okay? Sa denominator, meron tayong x nakamultiply sa quantity array. Ito array yung quantity ng array. Square root ng x plus 16. Tapos may nakadagdag na 4. Okay? Yung limit natin ay yung limit ng function ay as x approaches 0. Okay? Tingnan natin yung numerator. Meron tayo rin yung x plus 16 minus 16. So, 16 minus 16 ay 0 na yan. So, meron tayong x plus 0 equal sa x. Okay? So, x na lang yung nasa numerator. Okay? Sa denominator, meron tayong factor na x. Okay? Pwede na yung mag-cancel at magiging 1 na lang yung
numerator. Okay? Sa denominator ay meron tayong gayaan. Okay? So kung mapapansin nyo, yung ating numerator ay hindi na 0. Hindi tulad nung kanina. Okay? Tapos, sa ating denominator, kung sasubstitute natin yung 0 sa x, ay magkakaroon tayo riyan ng 0 plus 16, yun ay 16. Square root ng 16 ay 4. Okay? Tapos, 4 plus 4 ay 8. Ibig sabihin, yung limit ng ating function na array as x approaches 0 ay 1/8 pala. Okay? So, gayon lang para sa ating number 3. So, meron na tayong tatlong techniques na natutunan. Okay? So, array, para doon sa ating problem number 5 ay pag-iisahin natin yung dalawang terms na yun. Okay? Pawawalain natin yung nakakapagpa-0 sa ating numerator at denominator. Okay? Yung ibig pa natin na natutunan ay yung factoring. Okay? At para din naman sa ating ikatlong problem ay yung rationalizing. Okay? Depende kung ano i-rationalize natin. Pwedeng yung numerator o denominator. Okay? So, next. So, nakatatlo na tayo. Meron pa tayong dalawang sasagutan. So, for ating number 4 ay yung pang-apat din na problem yung ating sasagutan. So, evaluate daw natin yung limit ng w minus 3 over square root ng w plus 6. Tapos may nakabawas na 3 as w approaches 3. Okay? So, paano ba yan? Parang katulad lang yan nung sa number 3. Okay? Ang gagawin natin, magra-rationalize din tayo. Pero ang i-rationalize natin yung denominator. Okay? So, ang i-multiply natin din sa ating function ay yung kanyang yung conjugate ng ating denominator. Okay? Ano ang conjugate na yan? So, copyin natin yung w plus 6 yung square root noon. Tapos yung 3. Okay? Tapos yung sign kung ay negative, lalagay natin yung kabaligtaran niya, which is positive. Okay? So, pareho tayo magmumultiply ng gayang expression sa numerator at sa denominator. Okay? So, yun ay yung w natin ay nag-approach pa rin sa 3. Okay? Yan. So, next natin gagawin ay i-multiply na natin dini, tsaka dini. Okay? So, unahin muna natin yung denominator. Okay? So, yun nga. Pag binag-multiply natin dalawang nasa denominator, magkakaroon tayo ng difference ng 2 squares. Ang squares natin ay w plus 6. Tapos yung isa ay 9. Okay? 3 squared. 3 times 3. Square root ng w plus 6 at square root ng w plus 6 na nag-times. So, yun ay square ng square root. So, yun ay yung w plus 6. Okay? So, ang sign niya ay negative. Okay? So, difference kasi ng 2 squares. Okay? Difference minus. Okay? Sa numerator naman, kopyahin lang natin. So, meron tayo rin yung w minus 3 naka-times doon sa conjugate ng denominator. Kopyahin lang natin. Yan. Yung w pa rin natin ay nag-approach sa 3. Okay? Kung mapapansin nyo, yung ating denominator, magkakaroon tayo riyan ng w plus 6 minus 9, which is w minus 3. Okay? Yan. Magiging gayaan ang itsura niya. Tapos, kung mapapansin nyo, meron pa tayo sa numerator na w minus 3. So, may factor na gayon, may factor din na gayon, magkatulad. So, pwede natin siyang i-cancel. Okay? At ang matitira sa atin ay yung square root ng w plus 6, may naka-add na 3. Okay? So, kasi itong nasa denominator magiging 1, tapos ito mawawala na. Kaya ang matitira lang sa atin ay expression ito divided by 1, which is Okay? So, yan ay kinukuhanan pa rin ng limit as yung ating w nag-approach sa 3. Okay? So, kung mapapansin ninyo, wala na tayo riyang denominator. Okay?
So, hindi na natin makikita yung 0, 0 na indeterminate form. Okay? So, yan. Kung atin palang dadirect substitute yung 3 din magkakaroon tayo ng 3 minus 3, 0. Tapos, sa denominator ay meron tayong 3 plus 6, 9. Square root ng 9 ay 3 minus 3, 0. Okay? So, na-confirm natin na ito nga ay isang indeterminate form. Pero, by using ating mga algebraic techniques, which is yun nga, yung rationalizing the denominator para din nakuha natin yung ganiring expression para sa ating function. Okay? So, ganirin na itsura ng ating function at ini-evaluate natin yung kanyang limit as w approaches 3. So, kung ito ay 3, yung ating w ay magiging 3 plus 6, 9, square root ng 9, 3. 3 plus 3 ay 6. Okay? So, gayon lang yung ating limit. Okay? Mula rin nakuha natin yung limit niya which is 6. Okay? So, next, yung ating pinakahuling example o problem, yung ating kukunan ng limit ay alin? Yung ating problem sa number 1. Okay? Meron tayo riyan na limit ng k squared plus 2k minus 8 divided by 3k minus 6. Okay? At yung ating k approaches 2. Okay? So, pagkagayaan, pwede natin gawin factoring. Okay? Parang katulad nung sa number 2. Kasi kung mapapansin nyo, pwede natin iring isulat na 3 times k minus 2. Okay, by the way, ito nga pala, yung ating function, mag-a-assume pa rin yan ng indeterminate form kung ang ating value ng k ay 2. Okay, so meron tayo rin yung 2 squared, 4, 2 times 2, 4. Okay, 4 plus 4, 8 minus 8, 0. Okay, dini naman sa ating denominator, pagka pinalitan natin yung k ng 2, so meron tayong 3 times 2, 6 minus 6, 0. Okay? So, tuloy tayo. So, yun nga, sa denominator, meron tayong na naging ganiri ang itsura ng ating denominator. 3 times quantity k minus 2 by factoring out yung ating 3. Okay? So, malamang, itong k minus 2 ay factor din ng ating numerator. Okay? Kasi, yun yung nakakapagpa-0 doon sa ating numerator at sa denominator, yung k minus 2. Kasi nga naman, kung isa-substitute mo yung 2 rin magkakaroon ka ng 2 minus 2, which is 0. Okay? So, ano yung kasama ng k minus 2? O yung kapaktor niya. Okay? Yun ay k plus 4. Okay? Yung limit niya as k approaches 2. Okay? Mache-check nyo naman yan by using FOIL method. K times k, k squared. K times 4, 4k. Tapos, negative 2 times k, negative 2k. Tapos ito, negative 2 times 4, yun ay negative 8. Ito ay magiging 2k na lang. So, yun. Yung factors ni ring ating numerator. Okay? So, yan. Meron na tayong gayang expression ng ating function. Kung mapapansin ninyo, pwede natin i-cancel rin k minus 2. Yung nakakapagpa-0 sa ating function. Kung ang k natin ay 2. Okay? So, matitira na lang sa atin ay k plus 4 over 3. Okay? So, ang hinahanap natin ngayon ay limit ng k plus 4 over 3 as k approaches 2. So, kung mapapasin nyo, pag sinubstitute na natin yung k dyan sa ating, yung 2 dun sa ating k, ang mangyayari ay 2 plus 4 na. Okay? So, yun ay 6. Okay? So, hindi na yun 0. So, 6 divided by 3. Okay? Since it ay constant. Okay? So, 6 divided by 3, 6 over 3 ay 2. Okay? So, ang limit ng ating function as k approaches 2 ay 2 pala. Okay? So, gayaan lang yung ating
i-evaluate ng mga limits kung sakaling yung function ay nag-assume ng indeterminate form na 0/0.